Hi guys, welcome back once again. Advice for this is, marami ang tinatawag pero konti ang pinili. Kasi ganito yun eh. Once na minsan, 'di ba, pakiramdam natin parang gusto nating maglingkod sa ating Diyos, anak na buhay na si Jesus Christ. Maraming tinatawag na maraming sign na para maglingkod tayo sa ating Diyos, anak na buhay na si Jesus Christ. Pero minsan, yung pagtawag nila minsan nakakagawa tayo na hindi natin napansin yun eh. Halimbawa sinasabi, katulad sa akin ganito, na dati napakasama ako. Hindi ko naman inaano yung sarili ko, hindi na down. So, experience ko lang po to, batay sa aking experience. So, ako isang taong makasalanan. Nagmapaglaro rin ako pagdating sa pagkikipagrelasyon. So, hindi ko pinapansin ng Diyos. Dati nasa Pilipinas pa ako, ngayon nasa abroad na ako. Nasa Pilipinas pa ako, panay ako trabaho. Wala akong oras sa ating Diyos, anak ng Jesus Christ, para maglingkod. Panay trabaho, busy, utang dito, utang doon, kaliwat kanan, halos nabaon na ako. Na-realize ko na hindi tama yung mga ganong bagay. So nagising ko isang araw, nag-abroad ako, pero pagdating ko dito sa abroad, alam ko na masisira yung pamilya ko. Nasira nga dahil lahat na pinapadala ko sa ex-husband ko, sinugal niya, binubae niya lahat, binisyo niya lahat. Pinambabae, sinugan, inaadik, lahat. Wala akong naipon. So, nabalik-uli ko sa abroad, nakipag-ulay ako sa ex-husband ko. Tapos, nakipag-relasyon ako sa social media lang naman na iba't iba, hindi rin maganda. Nagkaroon ka ng karelasyon na marami sa FB work, pero hindi rin po yung maganda. So, na-realize ko na mas maganda na maglingkod ako sa Diyos, anak, na si Jesus Christ, sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So, kaya po ako din ngayon nag-a-advise sa inyo. So, dati hindi ko pinapansin yun. Pero nag-advise na ako dati sa mga group chat ko na may talent pala ako sa gano'n, nag-a-advise. So, narealize ko mas maganda siguro kung mag-a-advise ako, nakikinig ako ng mga word wisdom of God sa social media. Doon, na-realize ko habang nanonood ako na ito yung way na para maglingkod na ako sa kapwa-tao ko. Sa pamamagitan ng pag-a-advise ko sa inyo, at natutunan din ko na patalinuhin ko yung sarili ko na galing po sa ating Diyos, anak na si Jesus Christ, na binibigyan niya katalinuhan na magpayag ng mga word wisdom of God na galing sa Kanya. So, kung ikaw ay napili ng ating Diyos, anak ng buhay, na maglingkod sa Kanya, pero accept na po natin yung cross na dadaanan natin. Diba ang ating Diyos anak, pinako siya sa cross, naghirap siya, nagdusa siya, pero in the end is nabuhay siya. At ngayon ay gumagamit mapatnubay siya sa atin. So ganun din po mangyayari sa atin. Accept natin lahat ng mga trial na bibigay sa atin ng ating Diyos anak. Siyempre kapag sumunod tayo sa Kanya, dadanasin din natin yung mga hirap, pagsubok. Nadanasan ko po yun. Marami po akong pagsubok, nadalasan problema, mga trial na binigay sa akin. Ito pero nagiging matatag pa rin ako. Habang buhay naman tayo, may mga pagsubok tayong problema sa buhay. Pero ito, kung nananalig na nanampalataya sa ating Diyos, anak ng buhay, na si Jesus Christ, napatatagin niya pananampalataya ko sa Kanya, at patuloy ako mag-advise sa inyo, at bigyan niyo akong katalino makapagpahayag ng mga word wisdom of God na galing sa Kanya. So, kaya ako nagagawang makapag-advise sa inyo. Kaya kayo, habang pinili po tayo na ating Diyos anak na buhay na si Jesus Christ, magpayag po tayo mga salita ng mga words wisdom of God na galing po sa Kanya. Mag-preach po tayo, magpayag po tayo, konting magkakukwentuhan tayo sa labas, dismissan, di magpayag tayo ng pananampalataya about sa ating Diyos anak na buhay na si Jesus Christ. Dahil siya lang po tutubos sa atin mga taong makasalanan. Kaya hanggang dito na lang po ang aking advice. Ingat po tayong lahat, and God bless.